Malagim na Bawang Episode 8. 8 Tunay na Kwentong Multo, isang koleksyon ng mga kwento ng Paranormal Hospital. Kabanata 1, The Lady in White. Ang ospital ay umaalingaw-ngaw sa lungsod na parang monolitikong lapida. Ang lumang harapan nito ay isang tagpi-tagpi ng weathered brick at basag na mortar. Ang mahahabang pasilyo ay tila walang katapusang naguunat, na umaalingaw-ngaw sa mga yabag ng mga nagmamadaling nurse at sa malayong ugong ng makinarya. Ito ay isang lugar kung saan nagtagpo ang buhay at kamatayan, madalas na nag-aaway sa mga tahimik na labanan sa loob ng mga steril, fluorescent lit na mga silid. May mga kwento ang lugar na ito, mga bulong ng mga bagay na hindi nakikita, ng mga supernatural na sinulid sa araw-araw na monotony. Ngunit walang kasing tiyaga, kasing lamig, gaya ng alamat ng Lady in White. Si Maggie, isang night shift nurse, ay 5 taon nang nasa ospital. Narinig na niya ang mga kwento ng hindi mabilang na beses. Isang babaeng nakasuot ng ethereal na puting gown, ang kanyang mukha ay nababalutan ng halos hindi natural na pamumutla na lumilipad sa mga bulwagan. Ang ilan ay nagsabing hinanap niya ang kanyang nawawalang anak. Ang iba ay niniwala na siya ay isang pasyente na namatay sa trahedya, hindi makamove on. Si Maggie ay hindi naniniwala sa mga multo o hindi bababa sa sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya naniniwala. Gayunpaman, palaging may pinagbabatayan na pagkabalisa, isang pagtusok ng balat, tuwing nagtatrabaho siya sa night shift. Sa partikular na gabing ito, isang makapal na ulap ang bumalot sa paligid ng ospital na nakabalot dito sa isang malabo na kumot. Ang emergency room ay napakatahimik, isang malaking kaibahan sa karaniwang kaguluhan. Natagpuan ni Maggie ang sarili sa pediatric wing, tinitingnan ang mga bata na masyadong may sakit para pauwiin o naghihintay ng mga operasyon. Itinulak niya ang isang karito na puno ng gamot at mga chart. Ang kanyang mga yapak ay nababalot ng linoleum na sahig. Habang umiikot siya sa isang sulok, natigilan si Maggie. Sa bulwagan, nakita niya siya, ang babae sa puti. Ang figura ay hindi malinaw sa una, isang blur, laban sa madilim na ilaw. Ngunit habang kumukurap at nakatutok si Maggie, mas naging malinaw ang aparisyon. Ang gown ng babae ay umaagos na parang ambon, ang kanyang buhok ay humahampas sa kanyang mga balikat. Tila siya ay lumilipad, ang kanyang mga paa ay hindi nakadikit sa lupa. Kumabog ang puso ni Maggie sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumalikod at tumakbo, ngunit may nagtulak sa kanya na manatili. Siya ay gumawa ng isang pansamantalang hakbang pasulong. Ang kariton ay gumagapang sa ilalim ng kanyang nanginginig na pagkakahawak. Dahan-dahang ibinaling ng Lady in White ang kanyang ulo, at naramdaman ni Maggie ang bigat ng kanyang titig, hungkag, malungkot na mga mata na tila tumatago sa kanya. Maaari ba kitang matulungan? Ang boses ni Maggie ay nanginginig, halos hindi napigilan ang isang bulong. Hindi sumagot ang multo. Sa halip, itinaas niya ang isang braso. Itinuro ang pasilyo bago nawala ng biglaan gaya ng kanyang pagpapakita. Nakatayo doon si Maggie, humihingal, sinusubukang iproseso ang kanyang nakita. Mas malamig ang hangin sa paligid niya, mas malalim ang mga anino. Alam niyang kailangan niyang sumunod. Ang kuryosidad, pangamba, at hindi maipaliwanag na pakiramdam ng tungkulin ang nagtulak sa kanya pasulong. Naglakad si Maggie sa pasilyo, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok. Narating niya ang isang pinto sa dulo, isa na bihira niyang pasukin. Ang lumang pakpak ng ospital, matagal nang sarado at iniwan upang mabulok. Bumukas ang pinto kasabay ng pagtulak, bumungad sa akin ang isang madilim na koridor na may linya ng mga bakanting silid at sirang kagamitan. Ang amoy ng alikabok at amag ay umaatake sa kanyang sentido. Pagpasok niya sa loob, kumikislap ang flashlight ni Maggie, na naglalabas ng mali-mali na sinag ng liwanag sa mga dingding. Ang kanyang hininga ay lumabas sa mababaw na buga, kitang-kita sa malamig na hangin. Maingat siyang gumalaw, bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga tanong. Bakit siya dinala ng Lady in White dito? Ano ang dapat niyang hanapin? Sa dilim, napansin ni Maggie ang mahinang liwanag na nagmumula sa isa sa mga silid. Nilapitan niya ito, pusong humahampas sa kanyang tadyang. Sa loob, nakita niya ang isang lumang kama sa ospital, kinakalawang at naagnas na may mga katad na sandalan na nakasabit sa gilid nito. Nagkalat ang mga papel sa sahig at sa sulok, isang maliit, pagod na teddy bear ang nakaupo na nakasandal sa dingding. Yumuko siya, pinulot ang oso. Ito ay nababalot ng alikabok, ang balahibo nito ay banig at sinulid. Isang pakiramdam ng matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya, at naramdaman niyang tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Habang nakatayo siya, may nakapansin sa kanya, isang journal,
kalahating nakatago sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito at binuksan ang marupok na takip. Ang mga pahina ay dilaw sa edad, na puno ng spidery na sulat kamay. Ito ay pag-aari ng isang nurse na nagngangalang Lila, na nagtrabaho sa ospital ilang dekada na ang nakararaan. Habang nagbabasa si Maggie, nabuksan ang kwento. Isang kwento ng isang batang babae, si Emily, na na-admit para sa isang bihira at nakamamatay na sakit. Sa kabila ng mga paggamot, lumala ang kondisyon ni Emily, at namatay siya sa mismong silid na ito. Ang kanyang ina, isang babaeng nagngangalang Catherine, sa tabi niya. Ang nagdadalamhating ina ay hindi pa nakaalis sa ospital. Ang kanyang diwa ay nakatali sa hindi matiis na kalungkutan ng pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Maggie habang isinara ang journal. Ang mga piraso ay nag-click sa lugar. Ang lady in white ay si Catherine, na nakatakdang gumala sa mga bulwagan sa paghahanap ng kanyang nawawalang anak na babae. Ang teddy bear ay kay Emily, isang itinatangi na kaginhawahan sa kanyang mga huling araw. Biglang bumalot sa silid ang isang mahina at matalim na hiyaw na nagpanginig sa gulugod ni Maggie. Lumingon siya at doon nakatayo si Catherine. Mas solid ang anyo niya, mas totoo. Ang mga mata ng multo na babae ay puno ng luha. Ang kanyang kamay ay nakaunat patungo sa oso. Hinawakan ito ni Maggie, malayang umaagos ang sariling luha. "I'm so sorry," bulong ni Maggie, marahang inilagay ang oso sa kama. Kumikinang ang anyo ni Catherine. Isang tingin ng pasasalamat ang dumaan sa kanyang mga katangian bago siya dahan-dahang kumupas, na nag-iwan ng napakatinding katahimikan. Nakadama si Maggie ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na may halong kalungkutan. Tinulungan niya ang lady in white na makahanap ng isang kamukha ng pagsasara, ngunit ang ospital ay hindi kailanman mawawala sa mga multo nito. Lumipas ang mga linggo at kumalat sa mga tauhan ang kwento ng engkwentro ni Maggie. Ang ilan ay nag-aalinlangan, ang iba ay nabighani, ngunit lahat ay sumang-ayon na may nagbago sa ospital. Ang nakapanginghilabot na pakiramdam na bumalot sa mga gabi ay tila umaangat, kahit na ang alamat ng lady in white ay nanatili. Bumalik si Maggie sa kanyang nakagawian, ang alaala ng gabing iyon ay palaging kasama. Hindi niya maalis ang pakiramdam na marami pang dapat matuklasan, mas maraming espiritu ang nakatali sa madilim na kasaysayan ng ospital. Isang gabi, habang siya ay nagtala ng impormasyon ng pasyente, isang binata ang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Nakikita ko ang mga bagay-bagay," sabi niya, nanginginig ang boses. Isang babae, nakasuot ng puti. She asked me to find you." Bumilis ang tibok ng puso ni Maggie. Nakahanap na ng iba ang lady in white. Ang mga anino ng ospital ay malayo mula sa banished. Naghintay lamang sila, nakatago sa mga sulok, nag-aabang ng kanilang oras. At kaya, alam ni Maggie, ang kanyang paglalakbay sa mga parang multo na koridor ay malayong matapos. Ang ospital ay nagtatago pa rin ng mga sikreto, at ang lady in white ay isa lamang sa maraming hindi mapakali na mga kaluluwa na naghihintay na marinig. Kabanata 2, ang Phantom Surgeon. Ang ospital, isang kahangahangang istruktura ng kulay abong konkreto at salamin, ay tumahimik laban sa kalangitan sa gabi. Ang mga bintana nito, na madilim para sa gabi, ay sumasalamin sa liwanag ng buwan sa nakakatakot na mga pattern. Ito ay isang lugar ng pagpapagaling, ngunit isang lugar din kung saan ang buhay at kamatayan ay nagbanggaan sa palagian, hindi nakikitang mga labanan. Ito rin ay isang lugar ng mga bulong at anino, kung saan ang mga kwento ng supernatural na pinaghalo ng walang putol sa steril na katotohanan ng modernong medisina. Sa mga kwentong ito, walang mas nakakagigil kaysa sa Phantom Surgeon. Narinig ni Emily, isang bagong upahang nurse, ang mga kwento mula pa noong unang araw niya. Ang Phantom Surgeon ay isang multo, nakasuot ng surgical scrubs at mask, na sinasabing nagmumulto sa mga operating room at surgical ward. Siya ay madalas na naugnay sa hindi maipaliwanag na mga ingay, maling mga instrumento at ang nakakagigil na pakiramdam ng pinapanood. Si Emily ay may pag-aalinlangan na iniugnay ang mga kwento sa sobrang aktibong imahinasyon ng mga pagod na kawani. Iyon ay hanggang sa nakatagpo niya mismo ang phantom. Ito ay isang tahimik na gabi, ang uri na humihikayat sa mga kawani sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Si Emily ay nasa surgical ward, pinangangasiwaan ang mga pasyente na sumailalim sa malalaking operasyon kaninang madaling araw. Naglakad siya sa madilim na bulwagan, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag sa katahimikan. Ang ospital ay tila hindi pangkaraniwang tahimik na parang nagpipigil ng hininga.
Habang sinusuri ni Emily ang kanyang mga pasyente, may napansin siyang kakaiba. Ang mga instrumentong pang-opera na masusing inayos kanina ay nakakalat na ngayon sa mga counter. Kumunot ang noo niya, kumunot ang noo. Sigurado siyang maayos na ang lahat. Ibinasura ito bilang pangangasiwa ng isang kasamahan. Nagsimula siyang mag-ayos. Biglang napatigil siya sa isang mahinang kalabo. Lumingon siya sa pinanggalingan at nakita niya ang isang scalpel na gumugulong mag-isa sa counter. Bumilis ang tibok ng puso niya. Lumingalinga siya sa paligid, ngunit walang laman ang ward. Ang makatuwirang pag-iisip ni Emily ay nagpupumilit na ipaliwanag ang pangyayari. Ngunit isang lumalagong pagkabalisa ang namuo sa kanyang bituka. Determinado na iwaksi ang nararamdaman, ipinagpatuloy ni Emily ang kanyang pag-ikot. Pagpasok niya sa isang bakanteng operating room, tila bumaba ang temperatura. Kinapa niya ang kanyang mga braso, sinusubukang iwaksi ang lamig. Madilim ang kwarto maliban sa mahinang pagkinang ng mga emergency lights. Lumipat siya patungo sa kabinet ng suplay, nagbabalak na i-restock ang mga instrumento na misteryosong gumalaw. Sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang figura. Natigilan si Emily. Ang figura ay nakasuot ng surgical scrubs at isang maskara, nakatayong ganap na hindi pa rin nakatayo sa anino na sulok ng silid. Bumilis ang kanyang pulso at pinilit niyang lumingon at humarap dito. Ngunit habang ginagawa niya, nawala ang figura. Walang laman muli ang silid. Napabuntong hininga si Emily. Narinig niya ang mga kwento, ngunit ang nararanasan nito ay ganap na iba. Umatras siya ng silid, lumilibot ang mga mata sa paligid. Umaasang lilitaw muli ang figura anumang oras. Muntik na niyang mabangga si Dear Sam, isa sa mga senior surgeon na gumagawa ng kanyang late night rounds. Emily, okay ka lang? Tanong ni Dear Sam, baka sa mukha niya ang pag-aalala. I think I saw him, nautal na sabi ni Emily. Ang phantom surgeon. Nag-iba ang ekspresyon ni Dear Sam, magkahalong simpatiya at pangamba. Come with me, anya, at dinala siya sa break room. Sa paglipas ng isang tasa ng kape, sinabi sa kanya ni Dear Sam ang kwento ng detalyado. Ang phantom surgeon ay pinaniniwalaang si Dear Harlan, isang napakatalino, ngunit may problemang surgeon mula sa nakalipas na mga dekada. Ayon sa alamat, si Dear Harlan ay nagsasagawa ng isang komplikadong operasyon nang siya ay inatake sa puso at namatay sa operating table. Hindi matanggap ang kanyang kamatayan, ang kanyang espiritu ay nanatili, magpakailanman na nakulong sa ospital, na nagpatuloy sa kanyang trabaho mula sa kabila ng libingan. Nakita ko na rin siya, tahimik na pag-amin ni Dear Sam. Karamihan sa atin ay mayroon, sa isang punto o iba pa. Karaniwan itong hindi nakakapinsala, mga kakaibang ingay, mga bagay na kusang gumagalaw. Pero minsan, mas marami. Nakinig si Emily, ang kanyang takot ay may halong kuryosidad. Siya ay palaging nabighani sa supernatural, ngunit ito ay naiiba. Ito ay totoo. Sa mga sumunod na linggo, hindi napigilan ni Emily ang pakiramdam na pinapanood siya. Ang mga instrumento ay patuloy na gumagalaw sa kanilang sarili, at ang mga malamig na lugar ay lumitaw sa pinakamainit na mga silid. Nagsimula siyang makarinig ng mahinang mga bulong, mga salitang hindi niya lubos maisip. Sanay na ang mga tauhan sa mga pangyayaring ito. Ngunit para kay Emily, ang bawat isa ay isang paalala ng kanyang inkwentro. Isang gabi, habang nagtatrabaho ng gabi, tinawag si Emily para tumulong sa isang emergency na operasyon. Isang biktima ng aksidente sa sasakyan ang dinala at ang sitwasyon ay malubha. Sumama siya kay Joa Sam at sa surgical team na nagsuot ng kanyang scrub at mask. Ang operating room ay isang magulo ng aktibidad, ang pag-igting na nararamdaman. Habang nagpapatuloy ang operasyon, lalong lumaki ang pagkabalisa ni Emily. Ang hangin ay tila mas makapal, ang mga anino ay mas malalim. Nakaramdam siya ng presensya, malamig na titig na nagmamatsyag sa bawat galaw niya. Nang sumulip siya sa observation gallery, nakita niya ito. Nakatayo doon ang phantom surgeon, nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang ituon ang kanyang sarili sa gawain. Biglang nag-beep ang mga monitor, nag-crash ang pasyente. Tumahol si Dear Sam ng mga utos, at ang kupunan ay nag-agawan upang patatagin siya. Inabot ni Emily ang isang clamp, ngunit hindi ito kung saan ito dapat. Bumalot sa kanya ang gulat. Lumingalinga siya, nakita niya ang instrument sa dulong bahagi ng mesa. Habang inaabot niya ito, isang kamay, malamig, matigas, ang humawak sa kanya. Napabuntong hininga si Emily, nakatingin sa mga mata ng phantom surgeon. Malakas ang pagkakahawak niya, intense ang ekspresyon niya.
Iginiya niya ang kanyang kamay, inilagay ang clamp kung saan eksakto kung saan ito dapat. Ang mga monitor ay nagpapatatag, ang krisis ay naiwasan. At pagkatapos, tulad ng bigla, siya ay nawala. Matagumpay na natapos ang operasyon, ngunit napailing si Emily. Nagtapat siya kay Dear Sam, na nakinig ng may seryosong ekspresyon. Parang sinusubukan niyang tumulong, sabi ni Emily, nanginginig ang boses. O baka sinusubukan niyang tapusin ang nasimulan niya, sagot ni Dear Sam. Naging linggo ang mga araw, at nagpatuloy ang pakikipagtagpo ni Emily sa Phantom Surgeon. Siya ay nagpakita sa panahon ng mga operasyon, ang kanyang presensya ay nararamdaman, ngunit bihirang makita. Pusang gumalaw ang mga instrumento, bumukas at isinara ang mga pinto ng walang maliwanag na dahilan. Nasanay na ang staff sa mga pangyayaring ito. Ngunit para kay Emily, palagi silang nagpapaalala sa nakaraan ng ospital. Isang gabi, habang naghahanda siyang umalis, nakita ni Emily ang kanyang sarili sa surgical ward. Ang mga bulwagan ay disyerto, ang mga ilaw ay dimmed. Mabagal siyang naglakad, umaalingaw-ngaw ang mga yabag niya sa katahimikan. Pumasok siya sa operating room kung saan siya unang nakita. Ang hangin ay puno ng pag-asa. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo ang Phantom Surgeon. Ang kanyang mga mata, na puno ng hindi makalupa na liwanag, ay sumalubong sa kanya. Nakaramdam ng kakaibang koneksyon si Emily, isang hatak na hindi niya napigilan. She stepped forward, inabot niya ang kamay niya. "Sino ka?" bulong niya. Lumambot ang tingin ng Phantom, at saglit, nakita ni Emily ang lalaking nasa likod ng alamat. Si Dia Harlan, isang dedikadong surgeon na nakulong sa pagitan ng mga mundo. Gumalaw ang bibig niya, nagbubuo ng mga salitang hindi niya marinig. Pagkatapos, kasing bilis ng kanyang pagpapakita, wala na siya. Nag-iisang nakatayo si Emily sa madilim na silid, tumatakbo ang kanyang isip. Kailangan niyang malaman ang higit pa. Sinilip niya ang mga archive ng ospital, tinitingnan ang mga lumang record at mga clipping ng pahayagan. Nalaman niya ang tungkol sa katalinuhan ni Dia Harlan, ang kanyang dedikasyon at ang kanyang malagim na pagkamatay. Ngunit may iba pa, isang bulong-bulungan na nabaon sa paglipas ng mga taon. Si Dia Harlan ay inakusahan ng malpractice. Isang batang pasyente ang namatay sa kanyang mesa, at ang kalungkutan ay nagtulak sa kanya sa bingit. Pinagtakpan siya ng kanyang mga kasamahan, ngunit ang pagkakasala ay mabigat sa kanyang isipan. Noong gabing namatay siya, nagsasagawa siya ng hindi otorisadong operasyon, sinusubukang iligtas ang isang pasyente at tubusin ang kanyang sarili. Sumakit ang puso ni Emily sa naghihirap na espiritu. Napagtanto niya na si Dia Harlan ay hindi lang nagmumulto sa ospital, naghahanap siya ng katubusan. Sinusubukang iligtas ang mga buhay kahit nasa kamatayan. Isang mabagyong gabi, nawalan ng kuryente ang ospital. Ang mga backup generator ay sumipa, ngunit ang kapaligiran ay sinisingil ng pag-igting. Si Emily ay nasa surgical ward, tinitingnan ang mga pasyente gamit ang flashlight. Makapal ang hangin sa pag-asa at alam niyang may mangyayari. Nang madaanan niya ang operating room, bumukas ang pinto. Nag-alinlangan siya, saka pumasok sa loob. Ang silid ay malamig, ang mga anino ay mas malalim kaysa karaniwan. Kumislap ang kanyang flashlight at pagkatapos ay nakita niya siya. Ang Phantom Surgeon ay nakatayo sa tabi ng operating table. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. "Tulungan mo ako," bulong niya. Ang boses niya ay may mahinang echo. Tumibok ang puso ni Emily. Lumapit siya sa mesa, nanginginig ang mga kamay. Nakakalat ang mga instrumento na parang naghihintay sa kanya. Naintindihan niya. Kailangan ni Dia Harlan ng tulong niya para tapusin ang nasimulan niya. Ginabayan ng hindi nakikitang puwersa, nagsimulang ayusin ni Emily ang mga instrumento. Gumalaw ang kanyang mga kamay ng may kumpiyansa na hindi sa kanya, na para bang ginagabayan siya ni Dia Harlan. Ang silid ay tila pulso sa enerhiya, ang hangin ay dumadagundong sa kuryente. Biglang sumara ang pinto. Tumalon si Emily, ang kanyang flashlight ay pumutok sa sahig. Nabalot ng kadiliman ang silid, ang tanging liwanag na nagmumula sa mahinang liwanag ng mga emergency lights. Naramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang balikat, at lumingon siya upang makita si Dia Harlan na nakatayo sa tabi niya. "Tapusin mo na," bulong niya. Huminga ng malalim si Emily, ang kanyang takot ay nagbigay daan sa determinasyon. Kinuha niya ang scalpel, panay ang kamay niya. Tila lumabo ang silid, nagbabago ang katotohanan habang ginagawa niya ang operasyon. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niya kung ano ang gagawin. Ang oras ay nawala ang lahat ng kahulugan, habang siya ay nagtatrabaho. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at sinadya. Nadama niya ang koneksyon kay Dia Harlan,
isang bono na lumampas sa pisikal na mundo. Habang inilalagay ang huling tahi, isang pakiramdam ng kapayapaan ang namuo sa kanya. Lumiwanag ang silid, ang mapang-api, nakakaangat ng kadiliman. Tumingin si Emily sa paligid, ngunit wala na si Diva Harlan. Mas gumaan ang hangin na wala ang malamig na lugar. Alam niyang natagpuan na niya ang kanyang pagtubos, ang kanyang espiritu sa wakas ay payapa. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa normal ang ospital. Ang mga nakakatakot na pangyayari ay tumigil, at ang mga tauhan ay nakadama ng kaginhawahan. Ngunit para kay Emily, ang karanasan ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho ng may panibagong kahulugan ng layunin, determinadong parangalan ang pamana ni Dia Harlan. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ang ospital ay nagtataglay ng maraming lihim, at alam niyang may iba pang mga espiritu, iba pang mga kwento na naghihintay na matuklasan. Ang alamat ng Phantom Surgeon ay natapos na, ngunit ang mga anino ng ospital ay nagtataglay pa rin ng maraming misteryo. At kaya, nanatili si Emily, isang tagapag-alaga ng gabi, handang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Ang ospital ay isang lugar ng pagpapagaling, ngunit isang lugar din ng mga bulong at anino, kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magkakaugnay sa isang sayaw ng buhay at kamatayan. At sa kalaliman ng gabi, siya ay naroroon, nakikinig sa mga bulong, handang tumuklas sa susunod na kabanata sa pinagmumultuhan na kasaysayan ng ospital. Kabanata 3, ang umiiyak na bata. Sa gitna ng lungsod, natabunan ng nagtataas ang mga gusali, nakatayo ang isang ospital. Ito ay isang lugar ng parehong pag-asa at kawalan ng pag-asa, kung saan ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay lumalabo sa bawat araw na lumilipas. Kabilang sa mga pabulong na kwento na umalingaw-ngaw sa mga pasilyo nito ay ang alamat ng batang umiiyak. Narinig ng bawat nurse, doktor, at pasyente ang mga kwento. Ang tawa o iyak ng isang bata na umaalingaw-ngaw sa mga bakanting bulwagan at disyerto ng mga silid ng pasyente. Ang ilan ay nagsabi na ito ay espiritu ng isang bata na namatay sa loob ng mga pader na iyon, habang ang iba ay naniniwala na ito ay isang panlilinlang ng isip, isang pagpapakita ng kalungkutan at pananabik. Anuman ang pinanggalingan, isang bagay ang tiyak, ang mga tunog ay nagmumulto at imposibleng baliwalain. Si Dear Arjun ay nagsimula pa lamang sa kanyang panunungkulan sa ospital, sabik na gumawa ng pagbabago sa buhay ng kanyang mga pasyente. Siya ay isang mahabagin na tao, na hinimok ng isang pagnanais na maibsan ang pagdurusa at magbigay ng ginhawa sa mga nangangailangan. Ang mga kwento ng umiiyak na bata ay walang iba, kundi mga pamahiin sa kanya, mga kwentong umiikot mula sa takot at kawalan ng katiyakan. Sa kanyang unang araw, tinamaan si Arjun ng mapang-aping kapaligiran ng ospital. Ang hangin ay tila mabigat sa kalungkutan, at ang mga anino ay sumasayaw sa kahabaan ng mga dingding. Habang nag-ikot siya, hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya, parang sinusundan ng hindi nakikitang mga mata ang bawat galaw niya. Ang unang pagtatagpo ni Arjun sa batang umiiyak ay naganap isang gabi, habang tinatahak niya ang mga disyerto na pasilyo. Siya ay nanatili sa likod upang suriin ang mga chart ng pasyente, nawala sa pag-iisip habang siya ay naglalakad. Bigla niya itong narinig, ang mahinang tawa ng isang bata, na umaalingaw mula sa malapit na lugar. Natigilan si Arjun, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Ang tawa ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon, na nakapalibot sa kanya na parang balabal ng kadiliman. Galit na galit niyang hinanap ang pinanggalingan, ngunit walang laman ang mga koridor, tahimik at tahimik ang mga silid. Habang nawala ang tawa sa malayo, naramdaman ni Arjun ang lamig sa kanyang gulugod. Pinunasan niya ito bilang isang katang-isip lamang at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit ang alaala ng nakakatakot na sagupaan ay nananatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagpasya si Arjun na magtanong tungkol sa umiiyak na bata. Nilapitan niya si Priya, isang veteranong nurse na nagtrabaho sa ospital sa loob ng maraming taon. Kilala si Priya sa kanyang walang kwentang kilos at sa kanyang yaman ng kaalaman tungkol sa kasaysayan ng ospital. Priya, may itatanong ako sa'yo. Nagsimula si Arjun, nag-aalangan na talakayin ang paksa. May alam ka ba tungkol sa batang umiiyak? Nagdilim ang ekspresyon ni Priya, at maingat siyang tumingin sa paligid bago sumagot. Ah, narinig mo rin naman di ba? Ang umiiyak na bata, ano ito? Pinindot ni Arjun, napukaw ang kanyang kuryosidad. Nag-alinlangan si Priya, malayo ang tingin. Sinasabi nila, ito ay espiritu ng isang bata na namatay dito matagal na ang nakalipas.
walang nakakaalam, ngunit ang mga tunog, imposibleng hindi pansinin. Nakinig ng mabuti si Arjun, nakatayo ang mga balahibo sa bato. Ang kasaysayan ng ospital ay puno ng trahedya at pagkawala, at ang ideya ng isang hindi mapakali na espiritu na gumagala sa mga bulwagan nito ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugot. Determinado na matuto pa, sinilip ni Arjun ang archive ng ospital. Nakakita siya ng mga lumang record at mga clipping ng pahayagan na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng umiiyak na bata. Isang bata na na-admit sa ospital sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari at namatay sa ilalim ng mga hindi kilalang tao. Ngunit walang konkretong sagot, tanging bulong at haka-haka lamang. Ang pagsisiyasat ni Arjun ay humantong sa kanya sa isang lumang journal na itinago ng isa sa mga dating doktor ng ospital. Sa loob nito, isinulat ng doktor ang tungkol sa pagdinig ng mga tunog ng isang bata na umiiyak sa gabi. Ang kanyang mga salita ay napuno ng pakiramdam ng pagkabalisa at pangamba. Para bang ang ospital mismo ay nagdadalamhati para sa mga nawawalang kaluluwa sa loob ng mga pader nito, isinulat ng doktor sa isang entry. Ang mga iyak ng bata ay umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo, isang nakakatakot na paalala ng kahinaan ng buhay. Habang si Arjun ay nagsaliksik ng mas malalim sa misteryo, ang mga nakikita ng umiiyak na bata ay tumaas. Ang mga pasyente ay nagulat na naririnig ang mga tunog sa gabi. Ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot. Nagsalita ang mga miyembro ng staff ng hindi maipaliwanag na mga fenomena, mga bagay na gumagalaw ng kusa, mga ilaw na kumikislap ng hindi maipaliwanag. Naging tense ang kapaligiran sa ospital, ramdam na ramdam ang takot. Isang gabi, tinawag si Arjun sa pediatric ward para sa isang emergency. Ang isang batang pasyente ay nasa pagkabalisa. Ang kanyang kondisyon ay mabilis na lumalala. Habang nagmamadaling lumapit si Arjun sa kanyang higaan, narinig niya ito, ang tunog ng isang bata na umiiyak, mahina ngunit hindi mapag-aalinlanganan. Inilibot niya ang paningin sa buong silid, ngunit walang tao. Mahimbing ang tulog ng ibang mga pasyente, at ang mga nurse ay abala sa pag-asikaso sa kanilang mga tungkulin. Bumilis ang tibok ng puso ni Arjun, habang pilit na pinapawi ang takot na bumabalot sa kanya. Determinado na maunawaan ang kababalaghan, humingi ng tulong si Arjun kay Akash, isang kilalang paranormal na investigador. Dumating si Akash sa ospital kasama ang isang pangkat ng mga eksperto at napakaraming kagamitan na idinisenyo upang makita ang supernatural na aktibidad. Kinapanayam nila ang mga kawani at pasyente, nangungulekta ng kanilang mga kwento at karanasan. Ang ebidensya ay nakakahimok, mga EEG recording ng boses ng isang bata, mga cold spot, at hindi maipaliwanag na electromagnetic reading. Talagang paranormal ito, pagkumpirma ni Akash. Ang mga tunog ay nagmumula sa kung saan, ngunit hindi natin matutuntun ang kanilang pinanggalingan. Pero bakit ngayon? Tanong ni Arjun, bakit dumami ang aktibidad? May nag-udyok sa mga espiritu, sagot ni Akash. Maaaring ito ay isang kamakailang trahedya, isang pagbabago sa kapaligiran ng ospital, o kahit na ang pagkakaroon ng isang taong sensitibo sa supernatural. Kailangan nating malaman kung ano ang sanhi nito. Isang gabi, nagpahuli si Arjun na muling nirepaso ang mga talaan ng ospital. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, nagsimulang lumitaw ang isang pattern. Isang serye ng mga hindi maipaliwanag na pagkamatay at pagkawala. Lahat ay naugnay sa mga nakita ng umiiyak na bata. Ang presensya ng bata ay tila sumasabay sa mga sandali ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa, na tila nahuhulog sa sakit at pagdurusa ng mga nasa loob ng dingding ng ospital. Ibinahagi ni Arjun ang kanyang mga natuklasan kay Akash, at nagpasya silang magsagawa ng isang scenes upang direktang makipag-usap sa espiritu. Nagtipon sila sa isang tahimik na silid, ang hangin na puno ng pag-asa. Pinangunahan ni Akash ang sans, ang kanyang boses ay matatag at may kumpiyansa. Espiritu ng bata, narito kami para tulungan kang makahanap ng kapayapaan, sabi ni Akash. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa silid. Pakiusap, sabihin sa amin kung ano ang kailangan mo. Lalong lumamig ang silid at lumitaw ang mahinang liwanag na nagsasama-sama sa anyo ng isang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang boses ay halos hindi bumulong. I must find Emo mother, nanginginig ang boses ng bata. Iniwan niya ako dito at hindi ko siya mahanap. Sumakit ang puso ni Arjun sa sinabi ng bata. Tutulungan ka namin, saad niya, malumanay ang boses.
Gagawin namin ang lahat para pagsama-samahin ka ulit ng nanay mo. Kumurap-kurap ang anyo ng bata at saglit, tila makakamit niya ang kapayapaang hinahanap niya. Ngunit pagkatapos, ang silid ay napuno ng isang biglaang, marahas na enerhiya. Nabasag ang mga bintana at isang malamig na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa mga bulwagan. Nabaluktot ang anyo ng bata, nabaluktot ang mukha sa galit at lungkot. Ayaw niyang umalis, sigaw ni Aakash sa sobrang ingay. She's too consumed by her grief and her longing. Biglang natapos ang sans, bumalik sa nakakatakot na katahimikan ang silid. Ang umiiyak na bata ay naglaho, ngunit ang kanyang presensya ay nagtagal, isang mabigat na bigat sa mga balikat ni Arjun. Lalong dumilim ang kapaligiran ng ospital, mas madalas at matindi ang mga nakikita sa bata. Nadama ng mga pasyente at kawani ang kanyang paghihirap at ang dating napakahusay na reputasyon ng ospital ay nagsimulang magdusa. Alam ni Arjun na kailangan niyang maghanap ng paraan para matulungan ang umiiyak na bata na magpatuloy, ngunit ang gawain ay tila hindi malulutas. Habang mas marami siyang natutunan, mas napagtanto niya na ang kanyang espiritu ay isang pagpapakita ng hindi nalutas na kalungkutan at isang desperadong pangangailangan para sa pagsasara. Determinado na wakasan ang kalagim-lagim, nagpasya si Arjun na harapin ang espiritu ng umiiyak na bata sa huling pagkakataon. Bumalik siya sa tahimik na kwarto, this time mag-isa. Ang hangin ay makapal sa pag-igting at ang mga anino ay tila pumipintig ng kanilang sariling buhay. Espiritu ng bata, tawag ni Arjun, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng habag. Hindi mo na kailangan gawin to, tapos na ang oras mo dito. Let us help you find peace. Lumitaw ang umiiyak na bata, mas solid ang kanyang anyo kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matiis na kalungkutan. I can't leave, she said, nanginginig ang boses. Kailangan kong hanapin ang aking ina. You will, saad ni Arjun, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tutulungan ka naming mahanap siya, pangako. Nag-alinlangan ang multo, kumikislap ang kanyang anyo. Para sa isang sandali, tila siya ay maaaring mahanap ang kapayapaan na siya ay desperadong hinahanap. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at siya ay nagpakawala ng isang malakas na hiyaw. Ang silid ay napuno ng isang nakasisilaw na liwanag, at si Arjun ay napaatras ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagising si Arjun sa emergency room ng ospital, ang kanyang ulo ay pumipintig, ang kanyang paningin ay malabo. Nasa tabi niya sina Priya at Aakash, baka sa mukha nila ang pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ni Arjun na mahina ang boses. Ikaw lang ang humarap sa kanya, sabi ni Priya, umiling-iling. Ito ay masyadong mapanganib. Kailangan kong subukan, sabi ni Arjun, na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sobrang paghihirap niya. Hahanap tayo ng ibang paraan, paniniguro ni Aakash sa kanya. Ngunit kulang ang pananalig sa boses niya. Ang kalagim-lagim ay nagkaroon ng pinsala sa lahat, at ang ospital ay tila mas madilim at mas nakakatakot sa bawat araw na lumilipas. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nagpatuloy ang pagmumulto. Ang umiiyak na bata ay nanatiling palaging presensya. Ang kanyang kalungkutan at pananabik ay umaalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng ospital. Ang mga pasyente at kawani ay patuloy na nag-ulat ng mga nakita at ang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumaki. Nakabawi si Arjun mula sa kanyang mga pinsala, ngunit tuluyang nabago ng kanyang karanasan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, dala ng determinasyon na tumulong sa mga nangangailangan, ngunit ang anino ng umiiyak na bata ay bumabalot sa kanya. Ang ospital ay hindi na lamang isang lugar ng pagpapagaling. Ito ay isang lugar na pinagmumultuhan ng kanyang nakaraan. Ang mga pader nito ay umaalingaw-ngaw sa mga sigaw ng isang espiritu na hindi makahanap ng kapayapaan. Lumipas ang mga taon at nagtiis ang alamat ng batang umiiyak. Ang mga bagong miyembro ng kawani ay sinabihan ang kwento sa kanilang oryentasyon at ang mga pasyente ay bumulong ng mga makamulto na nakatagpo sa madilim na gabi. Si Dear Arjun ay naging isang iginagalang na tao sa ospital, nakilala hindi lamang para sa kanyang medikal na kasanayan, ngunit para sa kanyang pakikiramay at pag-unawa sa supernatural. Madalas niyang makita ang kanyang sarili na nakatingin sa madilim na bulwagan, kalahating inaasahan na makita ang makamulto na figura ng batang umiiyak. At kung minsan, gabi-gabi, nasusulyapan niya ang isang batang babae na nakasuot ng hospital gown sa gilid ng kanyang mata, isang panandaliang anino na nagpalamig sa kanyang gulugod. Naroon pa rin ang umiiyak na bata, isang tahimik na tagapag-alaga ng pinakamadilim na sikreto ng ospital. Ang kanyang kwento ay isang nakakabigla na paalala na ang ilang mga espiritu ay hinding-hindi talaga makakapagpahinga. Sa huli,
Ang alamat ng umiiyak na bata ay umalis sa lungsod na may isang nakakaligalig na tanong. Ano ang iba pang mga lihim na nakatago sa loob ng mga pader ng ospital, naghihintay na matuklasan? At sila rin ba ay hihingi ng kanilang sariling pagtutuos? Nanatili ang misteryo, isang madilim at mapanuksong palaisipan na nag-udyok sa mga matapang na hanapin ang katotohanan, na nag-iwan sa lahat ng pakiramdam na ang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Kabanata 4, ang Haunted Morgue. Ang ospital ay isang labirint ng mga pasilyo at mga ward, bawat isa ay umaalingaw-ngaw sa mga tahimik na bulong ng nakaraan. Sa araw, ito ay isang mataong pugad ng aktibidad, na puno ng mga tunog ng mga beep machine at nagmamadaling mga yapak. Sa gabi, gayunpaman, ito ay nagbago sa isang tahimik, makulimlim na kaharian kung saan ang bawat langit-ngit at kaluskos ay tila pinalaki. Sa kaloob-looban ng ospital na ito, sa lamig, madilim na kailaliman ng morgue, lumitaw ang mga pinaka-nakakagigil na kwento. Si Claire ay isang nurse sa ospital sa loob ng halos isang dekada. Nakita na niya ang lahat, mga kapanganakan, pagkamatay, at lahat ng nasa pagitan. Ang mga kwento tungkol sa Haunted Morgue ay ganoon lang sa kanya, mga kwento. Palagi niyang itinatakwil ang mga kwento ng makamulto na aktibidad bilang walang iba, kundi ang sobrang aktibong imahinasyon ng kanyang mga kasamahan. Iyon ay hanggang sa italaga sa kanya ang night shift sa emergency department, isang posisyon na madalas na nagdadala sa kanya malapit sa morgue. Noong unang gabi, nakaramdam siya ng nakakabagabag na lamig nang madaanan niya ang mabigat na bakal na pinto patungo sa morgue. Ang temperatura ay palaging tila bumababa ng ilang degree malapit dito. Ngunit iniugnay ito ni Claire sa mga unit ng pagpapalamig sa loob. Habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-ikot, hindi niya maalis ang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Binaliwala niya ito, sa halip ay tumutok sa mga gawain. Malapit ng maghating gabi nang unang marinig ito ni Claire, isang mahina, halos hindi mahalata na bulong. Huminto siya, pilit na nakikinig. Ang tunog ay tila nagmumula sa direksyon ng morgue. Kumakabog ang dibdib niya habang papalapit sa pinto. Idinikit niya ang kanyang tenga dito. Ngunit tumigil ang bulong. Umiling siya, napagpasyahan niyang niloloko lang siya ng isip niya. Sa paglipas ng mga linggo, mas madalas ang mga kakaibang pangyayari. Matatagpuan ni Claire ang kanyang sarili na naglalakad sa morgue, nang makarinig lamang siya ng mahinang kalabog mula sa loob. Minsan, nakita pa niya ang malabong balangkas ng isang figura sa maliit na bintana sa pintuan. Nang buksan niya ito, walang laman ang silid, ang katahimikan ay mapang-api. Ipinagtapat ni Claire sa kanyang kaibigan at kapwa nurse, si Lisa, ang tungkol sa kanyang mga karanasan. Nanlaki ang mga mata ni Lisa na may halong takot at excitement. Sabi nila ang mga espiritu ng namatay ay nagtatagal sa morgue, bulong ni Lisa. Lalo na iyong mga nakatagpo ng marahas o hindi inaasahang pagkamatay. Baka sinusubukan nilang makipag-usap sa iyo. Nanunuya si Claire, ngunit iba ang iminungkahi ng pagkabalisa sa kanya. Determinado siyang ipahinga ang kanyang mga takot, nagpasya siyang mag-imbestiga pa. Isang partikular na tahimik na gabi, inayos ni Claire ang sarili ng isang flashlight at isang digital recorder, umaasang makuha ang anumang hindi pangkaraniwang aktibidad. Naghintay siya hanggang sa maging tahimik ang ospital, pagkatapos ay pumunta siya sa morgue. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto, parang saplot ang bumalot sa kanya ng malamig na hangin. Ang silid ay tulad ng inaasahan niya matigas, baog, at hindi nakakatakot na tahimik. Inilagay niya ang recorder sa isa sa mga bakal na mesa at binuksan ito. Ang pulang ilaw ay patuloy na kumikislap, isang maliit na biyakon sa dilim. Nagsimulang magsalita si Claire, medyo nanginginig ang boses. May tao ba dito? Naririnig mo ba ako? Saglit, wala. Pagkatapos, bahagyang bumaba ang temperatura at naramdaman niya ang presensya sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon, ngunit walang laman ang silid. Ang kanyang hininga ay lumabas sa nakikitang pulse at naramdaman niya ang lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Muli siyang nagtanong, kung may tao rito, mangyaring bigyan ako ng senyales. Biglang umalingaw-ngaw ang isang kalansing sa loob ng silid, habang ang isa sa mga drawer, kung saan nakaimbak ang mga bangkay ay sinarado. Tumalon si Claire, bumilis ang tibok ng puso niya. Lumipat siya patungo sa drawer, panay ang liwanag ng kanyang flashlight sa kabila ng kanyang mga kamay. Binuksan niya yon, ngunit wala itong laman. Nagpasya siyang sapat na at kinuha ang recorder. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang habang papalabas ng morgue. Bumalik sa break room, pinatugtog niya muli ang recording. Karamihan sa mga ito ay static, ngunit pagkatapos ay narinig niya ito isang hindi malinaw na bulong, halos hindi marinig. Muli niya itong nilalaro, pilit na inaalam ang mga salita.
Tulungan mo ako. Uminit ang dugo ni Claire. Nakakuha siya ng boses, isang pagsusumamo mula sa kabila ng libingan. Alam niyang hindi niya ito mapapansin. May isang espiritu sa morgue na nangangailangan ng kanyang tulong. Kinabukasan, bumalik si Claire sa morgue, sa pagkakataong ito kasama si Lisa para sa suporta. Magkasama silang nag-set up ng recorder at isang maliit na kamera, umaasa na makakuha ng higit pang ebidensya. Inulit nila ang parehong mga tanong, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga tugon ay kaagad. Bumagsak ang temperatura at tila napuno ng makapal na ulap ang silid. Nagpalitan ng kaba sina Claire at Lisa, ngunit nagpatuloy. Biglang nakita ng kamera ang isang malabong figura, isang babaeng naka-hospital gown. Ang mukha nito ay nabaluktot sa hapdi. Itinuro ng figura ang isa sa mga drawer bago naglaho. Nanginginig ang mga kamay ni Claire habang binubuksan ang nakasaad na drawer. Sa loob, may nakita siyang file, dilaw na sa edad. Naglalaman ito ng mga record ng isang pasyente na nagngangalang Evelyn, na namatay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Ang kanyang pagkamatay ay pinasiyahan na isang aksidente, ngunit may mga pagkakaiba sa ulat. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Claire nang mabasa niya ang kalunos-lunos na wakas ni Evelyn. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya, sabi ni Claire, matatag ang boses sa kabila ng kanyang takot. Sa susunod na ilang araw, hinalungkat ni Claire at Lisa ang mga archive ng ospital at natuklasan ang isang web ng kapabayaan at malpractice. Si Evelyn ay naging biktima ng maling operasyon, tinakpan ng ospital upang maiwasan ang isang iskandalo. Ang kanyang espiritu ay nakulong sa morgue, naghahanap ng hustisya para sa kanyang biglaang pagkamatay. Dinala ni Claire at Lisa ang kanilang mga natuklasan sa administrasyon ng ospital. Sa una, sila ay sinalubong ng pag-aalinlangan, ngunit ang ebidensya ay hindi maikakaila. Inilunsad ang isang pagsisiyasat, at sa wakas ay nakilala ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Evelyn. Ang ospital ay gumawa ng pampublikong paghingi ng tawad, at ang mga pagbabago ay ipinatupad, upang matiyak na ang gayong trahedya ay hindi na mauulit. Sa paglabas ng kwento ni Evelyn, tila natigil ang pagmumultuhan sa morgue. Mas gumaan ang hangin at ang pakiramdam ng pagkabalisa na bumabalot sa lugar ay nawala. Nadama ni Claire ang isang pakiramdam ng tagumpay na nakatulong sa isang hindi mapakali na espiritu na makahanap ng kapayapaan. Ngunit ang mga anino ng ospital ay nagtataglay pa rin ng maraming sikreto. Isang gabi, habang naglalakad si Claire sa morgue, nakaramdam siya ng pamilyar na lamig. Bumaba ang temperatura at narinig niya ang mahinang tunog ng bulong. Lumubog ang puso niya, hindi pa tapos. Nanatili pa rin ang mga espiritu ng yumao, naghihintay na maikwento ang kanilang mga kwento. Alam niya noon na malayo pa sa kumpleto ang kanyang paglalakbay. Ang Haunted Morgue ay isang kabanata lamang sa madilim na kasaysayan ng ospital. Mayroong iba pang mga espiritu, iba pang hindi mapakali na mga kaluluwa na nakulong sa loob ng mga pader nito. Pinatibay ni Claire ang sarili, handang tuklasin ang susunod na misteryo. Ang ospital ay tumayo bilang isang tahimik na saksi sa hindi mabilang na buhay at kamatayan. Ang mga pader nito ay puno ng mga alaala na parehong masaya at trahedya. Sa katahimikan ng gabi, nang sumayaw ang mga anino at bulungan ang hangin, nanatiling mapagmatsyag si Claire. Siya ay naroroon, nakikinig, handang tumulong sa mga nawawalang kaluluwa na mahanap ang kanilang daan. At sa gayon, nabuhay ang alamat ng pinagmumultuhan na morgue, isang nakagigimbal na paalala ng manipis na tabing sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang ospital, isang lugar ng pagpapagaling, ay nagkikimkim din ng mga alingaw-ngaw ng mga nagdusa sa loob ng mga pader nito. Ang mga espiritu ay naroon pa rin, naghihintay sa dilim, ang kanilang mga kwento ay nagmamakaawa na marinig. Alam ni Claire na hanggat nandyan siya, patuloy siyang makikinig, patuloy na tutulong. Hindi pa tapos ang pinagmumultuhan na kasaysayan ng ospital, at determinado siyang ibunyag ang bawat lihim, gaano man kakilakilabot. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay, at ang mga anino ay may hawak pa ring maraming kwentong hindi pa dapat ikwento. Kabanata 5, The Nurse from Another Era. Ang ospital ay isang malawak na kompleks. Ang mabagsik na harapan nito ay pinaniniwalaan ang masalimuot na web ng mga kwento na nakatago sa loob ng mga dingding nito. Sa araw, ito ay isang lugar ng pagpapagaling at paggaling, isang testamento sa katatagan ng tao at medikal na agham. Sa gabi, gayunpaman, ito ay nagbago sa isang kaharian kung saan ang mga anino ay sumayaw at bumubulong ng mga lihim mula sa nakaraan. Sa napakaraming kwentong umikot, walang kasing tagal o kasing hiwaga ng alamat ng nurse mula sa ibang panahon. Si Sarah ay isang nurse sa ospital sa loob ng 5 taon
na naakit sa propesyon sa pamamagitan ng pagnanais na tumulong sa iba at pagkahumaling sa kalagayan ng tao. Gustong-gusto niya ang pagmamadali at pagmamadali ng mga pagbabago sa araw, ang pakikipagkaibigan sa kanyang mga kasamahan, at ang kasiyahan na makitang gumaling ang kanyang mga pasyente. Ngunit nang ma-assign siya sa night shift, mabilis niyang napagtanto na ang ospital ay nagkaroon ng ibang karakter pagkatapos ng dilim. Sa kanyang unang night shift, napansin agad ni Sarah ang pagbabago. Tahimik na ngayon ang mataong mga bulwagan, ang mga fluorescent na ilaw ay nagbibigay ng mahabang anino na tila kusang gumagalaw. Naputol lang ang katahimikan ng paminsan-minsang pag-beep ng mga monitor at sa malayong bulungan ng mga boses mula sa on-call room. Sa mga tahimik na oras na ito, unang narinig ni Sarah ang tungkol sa multo na nurse. Si Emily, isang batikang nurse na mahilig magkwento, ang unang nagbanggit sa kanya. Sabi nila, nandito na siya simula nang itayo ang ospital. Sabi ni Emily, mahina ang boses at kasabwat. Nakasuot ng makalumang uniforme, may nakastarch na puting apron at cap. Mukhang ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin na parang buhay pa, tumutulong sa mga pasyente at umaaliw sa mga nangangailangan. Naintriga si Sarah, ngunit may pag-aalinlangan. Noon pa man ay itinuturing niya ang kanyang sarili na isang makatuwirang tao. Hindi madaling maniwala sa mga kwentong multo. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas naiisip niya ang misteryosong nurse. Bandang alas negatibo, 2 ng madaling araw nang unang makaharap si Sarah. Nag-ikot siya, tinitingnan ang mga pasyente sa madilim na silid. Nang makita siya, ang nurse ay nasa dulong-dulo ng pasilyo. Ang kanyang figura ay nakasilweta sa liwanag mula sa malapit na bintana. Nakasuot siya ng eksakto tulad ng inilarawan ni Emily, isang makalumang uniforme, kumpleto sa isang nakastarch na puting apron at cap. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah. Napakurap siya, tiyak na niloloko siya ng kanyang mga mata, ngunit nanatili ang figura. Kusang kumilos ang nurse, walang tunog ang kanyang mga hakbang habang dumadaustos sa pasilyo. Nakaramdam ng kakaibang kalmado si Sarah, na para bang nakakaaliw ang presensya ng nurse. Sinundan niya ang nurse, napukaw ang kanyang pag-usisa. Huminto ang figura sa silid ng isang matandang pasyente, si Emma Whitfield, na na-admit na may malubhang pulmonya. Pinagmasdan ni Sarah ang malumanay na inaayos ng nurse ang mga kumot sa paligid ni Emma Whitfield. Ang kanyang mga galaw ay malambot at nakakapanatag. Pagkatapos, nang walang salita, ang nurse ay lumingon at nawala sa mga anino. Nagmamadaling pumunta si Sarah sa tabi ni Mang Maras Whitfield. Ang matandang babae, na buong magdamag na hindi mapakali at nilalagnat, ay natutulog na ngayon ng mapayapa, isang maaliwalas na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakaramdam si Sarah ng lamig sa kanyang gulugod. Sino ang misteryosong nurse na ito at bakit tila napakatindi niyang tulungan ang mga pasyente? Sa mga sumunod na linggo, hindi mapigilan ni Sarah na isipin ang multo na nurse. Nakipag-usap siya sa ibang mga manggagawa sa night shift at natuklasan na marami sa kanila ang may sariling kwento. Nandyan si Dr. Sam na nagsabing nagpakita ang nurse sa isang partikular na mahirap na operasyon na ginagabayan ang kanyang mga kamay nang siya ay gagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Pagkatapos ay naroon si Lisa, isang kapwa nurse, na nanumpa na nakita niya ang nurse na umaaliw sa isang naguguluhan na ina sa pediatric ward. Sa kabila ng maraming nakita, walang nakakaalam kung sino ang nurse o kung bakit siya nagmumulto sa ospital. Naniniwala ang ilan na siya ang espiritu ng isang nurse na namatay nang malubha sa panahon ng epidemya ng trangkaso noong unang bahagi ng 1900s. Inakala ng iba na siya ay isang espiritong tagapag-alaga na nagbabantay sa ospital at sa mga pasyente nito. Hindi nagtagal ay nauwi sa obsession ang curiosity ni Sarah. Ginugol niya ang kanyang mga gabi sa paghanap para sa nurse, umaasang malaman ang higit patungkol sa kanya. Sinilip niya ang mga archive ng ospital, naghahanap ng mga talaan ng isang nurse na tumugma sa paglalarawan. Ngunit ang mga lumang tala ay hindi kumpleto at wala siyang nakitang tiyak. Isang gabi, habang naghuhukay sa maalikabok na kahon ng mga lumang file, nakakita si Sarah ng litrato. Ito ay isang grupong larawan ng mga kawani ng ospital mula sa unang bahagi ng 1900s. Sa likod na hanay, nakatayong matangkad at mayabang ay ang multo na nurse. Napabuntong hininga si Sarah sa kanyang lalamunan habang nakatitig sa pamilyar na figura. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan sa kupas na tinta, Nurse Margaret. Gamit ang bagong impormasyong ito,
Hinanap ni Sarah ng mas malalim ang kasaysayan ng ospital. Nalaman niya na si Nurse Margaret ay isang dedikadong nurse na walang pagod na nagtrabaho sa panahon ng epidemya ng trangkaso noong 1918. Siya ay nag-alaga ng hindi mabilang na mga pasyente, madalas na inuuna ang kanilang mga pangangailangan kaysa sa kanya. Nakalulungkot, siya mismo ay namatay sa trangkaso, na namatay sa mismong ospital kung saan niya inilaan ang kanyang buhay. Nadama ni Sarah ang malalim na koneksyon kay Nurse Margaret. Hinangaan niya ang kanyang dedikasyon at pakikiramay at determinado siyang maunawaan kung bakit nananatili ang kanyang espiritu. Nagsimula siyang mag-iwan ng maliliit na alay sa mga lugar kung saan niya nakita ang multo na nurse, isang palumpon ng sariwang bulaklak, isang sulat kamay na sulat ng pasasalamat, isang kandilang magpapailaw sa kanyang daan. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman niya ang presensya na para bang kinikilala ni Nurse Margaret ang kanyang mga kilos. Isang mabagyong gabi, ang ospital ay tahimik. Ang hangin ay umuungol sa labas na dumadagundong sa mga bintana at ang kapangyarihan ay kumikislap ng paulit-ulit. Paikot-ikot si Sarah nang maramdaman niya ang biglaang pagbaba ng temperatura. Lumingon siya upang makita si Nurse Margaret na nakatayo sa dulo ng bulwagan. Ang kanyang figura ay naliwanagan ng isang kidlat. This time, hindi nawala yung nurse. Sa halip, sininyasan niya si Sarah, ang kanyang ekspresyon ay kagyat. Tumibok ang puso ni Sarah habang sinusundan ang multo, na dinala siya sa isang silid sa pediatric ward. Sa loob, isang batang lalaki na nagngangalang Timmy ay nahihirapang huminga, ang kanyang mukha ay maputla at pawisan. Nagsimula ang pagsasanay ni Sarah, at agad siyang nagsimulang mga siwa ng emergency na pangangalaga. Habang nagtatrabaho siya, naramdaman niya ang isang kalmadong presensya sa tabi niya, na gumagabay sa kanyang mga aksyon. Ang paghinga ni Timmy ay unti-unting naging matatag at ang kanyang kulay ay nagsimulang bumalik. Tumingala si Sarah para makitang pinagmamasdan siya ni Nurse Margaret, may malabong ngiti sa labi. Pagkatapos, sa biglaang pagpapakita niya, nawala siya. Kinaumagahan, lubos na nagpasalamat kay Sarah ang mga magulang ni Timmy na may luha sa kanilang mga mata. Alam ni Sarah na may mahalagang papel si Nurse Margaret sa pagliligtas sa buhay ng bata. Nakaramdam siya ng matinding pasasalamat at panibagong determinasyon na alisan ng takip ang buong kwento ng multo na nurse. Ang paghahanap ni Sarah ng mga sagot ay humantong sa kanya sa isang matandang, retiradong doktor na nagngangalang Dia Thompson na nagtrabaho sa ospital ng mahigit 50 taon. Nang banggitin niya si Nurse Margaret, nanlaki ang mata ng matandang doktor sa pagkagulat. Hindi ko narinig ang pangalang iyon sa mga dekada, sabi ni Dear Thompson, ang kanyang boses ay may bahid ng nostalgia. She was a legend even when it started here. Sinasabi nila na siya ang puso at kaluluwa ng ospital na ito noong panahon ng epidemya ng trangkaso. Inihayag ni Dear Thompson na ang Nurse Margaret ay nakilala sa kanyang pambihirang dedikasyon at kabaitan. Madalas siyang nagtatrabaho ng mga double shift, na nag-aalaga sa mga pasyente nang matagal nang makauwi ang kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pagkamatay ay isang mapangwasak na dagok sa mga kawani ng ospital na itinuring siyang isang anghel na tagapag-alaga. Sinasabi ng ilan na ang kanyang espiritu ay hindi makapagpahinga dahil pakiramdam niya ay marami pa siyang dapat gawin, pag-iisip ni Gia Thompson. Naniniwala ang iba na narito siya upang bantayan ang ospital, tinitiyak na matatanggap ng mga pasyente ang pangangalagang nararapat sa kanila. Umalis si Sarah sa pulong ng may layunin. Desidido siyang parangalan ang pamana ni Nurse Margaret sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanyang trabaho at pagtiyak na ang bawat pasyente ay makakatanggap ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga. Nadama niya ang panibagong pakiramdam ng dedikasyon sa kanyang propesyon, na inspirasyon ng hindi natitinag na pangako ng multo na nurse. Sa paglipas ng mga buwan, ang mga pagkikita ni Sarah kay Nurse Margaret ay naging mas madalas ngunit mas makabuluhan. Sa tuwing nakikita niya ang multo, nagpapaalala ito sa kasaysayan ng ospital at sa mga sakripisyong ginawa ng mga nauna sa kanya. Nadama ni Sarah ang malalim na koneksyon sa nakaraan, na para bang bahagi siya ng mahabang hanay ng mga tagapag-alaga na nag-alay ng kanilang buhay sa pagtulong sa iba. Isang gabi, habang tinatapos ni Sarah ang kanyang shift, nakaramdam siya ng pamilyar na lamig sa hangin. Lumingon siya upang makita si Nurse Margaret na nakatayo sa pintuan, ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Salamat, bulong ni Sarah, puno ng emosyon ang boses. Tumango ang multo na nurse, baka sa mga mata nito ang pasasalamat. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nawala, naiwan si Sarah na may kapayapaan. Ang ospital ay patuloy na gumana bilang isang lugar ng pagpapagaling,
Ang mga bulwagan ito ay puno ng mga kwento ng hindi mabilang na mga pasyente at kawani. Ang alamat ng multo na nurse ay nanatiling bahagi ng kanilang kaalaman, isang patunay ng walang hanggang diwa ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay sa pagtulong sa iba. Ngunit para kay Sarah, ang kwento ay malayong matapos. Alam niyang marami pang sikreto ang ospital, at determinado siyang alisan ng takip ang mga iyon. Ang presensya ng Nurse Margaret ay gumising sa kanya, isang pagnanais na maunawaan ang mga misteryo ng nakaraan at parangalan ang pamana ng mga nauna sa kanya. Habang naglalakad siya sa tahimik na bulwagan sa gabi, nakaramdam si Sarah ng pananabik. Ang ospital ay isang lugar ng kagalingan, ngunit ito rin ay isang lugar ng mga bulong at anino, kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magkakaugnay sa isang sayaw ng buhay at kamatayan. At sa kalaliman ng gabi, kapag ang mga anino ay tila nabuhay, siya ay naroroon, handang alisan ng takip ang susunod na kabanata sa pinagmumultuhan na kasaysayan ng ospital. Itinuro sa kanya ng multo na nurse ang daan, ngunit marami pa ring kwento ang natitira upang ikwento. Kaya naman, taglay ang determinasyon at pusong puno ng habag, ipinagpatuloy ni Sarah ang kanyang paglalakbay, handang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Hindi pa tapos ang pinagmumultuhan na kasaysayan ng ospital, at determinado siyang ibunyag ang bawat lihim, gaano man kakilakilabot. Sa huli, ang ospital ay nanatiling isang lugar ng pagpapagaling at misteryo. Ang mga pader nito ay umaalingaw-ngaw sa mga kwento ng mga taong naglalakad sa mga bulwagan nito. At hanggat may mga kwentong natitira upang matuklasan, alam ni Sarah na naroroon siya, nakikinig sa mga bulong ng nakaraan, handang tulungan ang mga nawawalang kaluluwa na mahanap ang kanilang daan. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay, at ang mga anino ay may hawak pa ring maraming kwentong hindi pa dapat ikwento. Kabanata 6, ang faucet. Ang ospital, na may malalawak na mga pakpak at labyrinthine corridors, ay palaging isang lugar ng mga bulong at kalahating nakalimutan ng mga alamat. Sa araw, pumutok ito sa lakas ng mga doktor, nurse, at mga pasyente na gumagalaw sa kanilang mga gawain. Sa gabi, gayunpaman, ito ay nagbago sa isang tahimik, nakapangingilabot na lugar kung saan ang mga anino ay humahaba at ang dilim ay tila humihinga. Sa mga panahong ito ay nabuhay ang mga pinaka-nakakabagbag damdaming kwento. Si Elena ay isang nurse sa ospital sa loob ng 6 na taon. Nakilala siya sa kanyang kalmadong pag-ugali at dedikasyon sa kanyang mga pasyente. Siya ay nagtrabaho sa bawat shift na may isip, ngunit ang night shift ay palaging nakakabigla sa kanya. May kung ano tungkol sa katahimikan na nagpatusok sa kanyang balat. Ngunit ipinagmamalaki ni Elena ang kanyang pagiging makatwiran, na ibinasura ang mga kwentong multo na sinabi ng kanyang mga kasamahan bilang pamahiin lamang. Isang partikular na tahimik na gabi, nagtatrabaho si Elena kay Tom, isang sine na mas matagal sa ospital kaysa sa kanya. Naglalakad sila sa madilim na pasilyo ng long-term care wing, nag-uusap para magpalipas ng oras, nang may biglang tunog na pumutol sa kanilang pag-uusap. Umalingaw-ngaw sa koridor ang hindi mapag-aalinlangan ng ingay ng umaagos na tubig. Huminto si Tom sa kalagitnaan ng pangungusap, namumula ang kanyang mukha. "Narinig mo ba yun?" Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong. Tumango si Elena, kumunot ang noo. Nasa kama ang lahat, walang dahilan para umagos ang tubig. Sinundan nila ang tunog sa banyo, isang maliit na silid na naa-access lamang sa pamamagitan ng susi. Kinapa ni Elena ang keycard niya, medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa partikular na banyong ito, mga kwento ng mga ilaw na nag-o-on at off ng mag-isa, ng mga bagay na gumagalaw ng hindi maipaliwanag. Palagi niyang pinagtatawanan ang mga ito. Ngunit ngayon, nakatayo sa labas ng nakakandadong pinto na may tunog ng rumaragasang tubig na lumalakas, hindi siya sigurado. Binuksan ni Elena ang pinto at itinulak iyon. Madilim ang banyo, ang tanging liwanag na nagmumula sa pasilyo sa likuran nila. Pumasok siya sa loob at pinindot ang switch. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap, na nagdulot ng malupit at sterile na ningning sa silid. Ang pinagmula ng ingay ay agad na maliwanag, ang gripo ng bathtub ay nakabukas ng buo, ang tubig ay bumubulusok sa batya. Lumapit si Elena sa batya, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag sa maliit at tiled na silid. Inabot niya at pinatay ang gripo, naninigas ang hawakan sa ilalim ng kamay niya. Bumagal ang pag-agos ng tubig at pagkatapos ay huminto, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan. Bakit ito naka-on? Bulong ni Elena sa sarili, higit pa kay Tom. Nasa kama ang lahat at kailangan ng susi para makapasok dito.
Si Tom, na nakatayo sa pintuan, ay nag-aalangan na pumasok sa loob. Kakaibang mga bagay ang nangyayari sa banyong ito sa lahat ng oras, sabi niya. Ang kanyang boses ay tumahimik. Bumukas at pumapatay ang mga ilaw, gumagalaw ang mga bagay. Nakarinig ako ng mga kwento mula sa ibang signa at mga nurse na mas matagal nang nagtrabaho dito kaysa sa akin. Humarap sa kanya si Elena, may pag-aalinlangan ang ekspresyon nito. Hindi ka seryoso. Ako, git ni Tom. Isang gabi, may narinig akong umiiyak dito. Binuksan ko ang pinto, pero pagpasok ko, walang laman ang kwarto. Minsan, nakita ko ang ilaw na kumikislap ng mag-isa. Ipinilig ni Elena ang kanyang ulo, sinusubukang iwaksi ang lamig na namuo sa kanya. Kailangang may lohikal na paliwanag para dito. Baka may sira na gripo o ano. Nagkibit balikat si Tom, ngunit ang kanyang mga mata ay maingat. Siguro. Pero may mga kwento tungkol sa lugar na ito. Mga kwento tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Sinubukan ni Elena na iwaksi sa kanyang isipan ang pagtatagpo. Ngunit nananatili ang alaala ng umaagos na tubig. Sa mga sumunod na gabi, nakita niya ang sarili na sumulyap sa pasilyo patungo sa banyo, kalahating inaasahan na maririnig muli ang tubig. Siya ay hindi, ngunit iba pang mga kakaibang bagay ay nagsimulang mangyari. Ang mga ilaw ay kumikislap sa mga bakanting silid. Ang mga bagay na naiwan sa mga counter ay natagpuan sa sahig. And always, there was the feeling na pinagmamasdan. Isang gabi, nag-iisa si Elena sa nurse station, sinusuri ang mga chart ng pasyente. Ang natitirang mga kawani ay abala sa pag-aalaga sa mga pasyente, at ang ward ay hindi pangkaraniwang tahimik. Malalim ang kanyang konsentrasyon nang marinig niya ito muli, ang tunog ng tubig na umaagos. Natigilan siya, ang puso niya ay kumakabog sa dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo, maingat ang mga hakbang niya. Nakalock ang pinto, gaya ng dati. Binuksan niya ito at itinulak, kalahating inaasahan na muling nakabukas ang gripo. Ngunit tahimik ang banyo, tuyo ang gripo. Nakahinga siya ng maluwag, kumbinsido na pinaglalaruan siya ng isip niya. Tumalikod siya upang umalis, ngunit habang ginagawa niya, ang mga ilaw ay kumikislap at namatay, na bumulusok sa silid sa kadiliman. Napabuntong hininga si Elena sa kanyang lalamunan. Kinapa niya ang switch ng ilaw, nanginginig ang mga daliri. Muling bumukas ang mga ilaw, bumungad sa akin ang isang bakanting silid. Ngunit nang tumalikod siya para umalis, nasulyapan niya ang isang bagay sa salamin, isang anino na nakatayo sa likuran niya. Umikot siya, ngunit walang laman ang silid. Ang bilis ng tibok ng puso niya, tumakas si Elena sa banyo, sinara ang pinto sa likod niya. Napasandal siya sa dingding, habol-habol ang kanyang hininga. Alam niya ang kanyang nakita, ngunit hindi niya magawang paniwalaan ang sarili. Kinabukasan, ipinagtapat ni Elena si Tom. Tahimik siyang nakinig, tumatango habang inilarawan ang anino sa salamin. Hindi ikaw ang unang nakakita ng ganyan, sabi niya. May mga kwento tungkol sa isang pasyente na namatay sa banyong iyon ilang taon na ang nakakaraan. Sinabi nila na nilunod niya ang sarili sa batya, at ang kanyang espiritu ay nananatili pa rin. Nakaramdam si Elena ng lamig sa kanyang gulugod. Bakit siya magmumulto sa banyo? Baka hindi siya makamove on, mungkahi ni Tom. Siguro natrap siya, paulit-ulit na binabalikan ang mga huling sandali niya. Hindi napigilan ni Elena ang pagkabahala na bumabalot sa kanya. Sinimulan niyang iwasan ang banyo, lumayo sa paligid upang maiwasang madaanan ito. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya maiwasang maramdaman na may nakatingin sa kanya. Isang gabi, habang tinatapos niya ang kanyang shift, narinig muli ni Elena ang agos ng tubig. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, ngunit ang ingay ay lumakas, mas mapilit. Alam niyang hindi na niya ito may iwasan. Huminga siya ng malalim, naglakad siya patungo sa banyo, sinadya ang mga hakbang niya. Sa pagkakataong ito, nakabukas ang pinto, umaalingaw-ngaw ang tunog ng umaagos na tubig sa pasilyo. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Putok na ang gripo, bumubulwak ang tubig sa batya. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba na, isang nagyayalong ambon na tila nakabitin sa hangin, na nagpapainit sa kanyang balat. Lumapit si Elena sa batya, kitang-kita ang kanyang hininga sa malamig na hangin. Inabot niya upang patayin ang gripo. Ngunit habang ginagawa niya, ang mga ilaw ay kumikislap at namatay. Nabalot ng kadiliman ang silid, at naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang pulso. Napabuntong hininga siya, sinusubukang kumawala, ngunit humigpit ang pagkakahawak niya. Nararamdaman niya ang lamig na tumatago sa kanyang mga buto. Ang hangin sa kanyang paligid ay lumalamig. Alam niyang kailangan niyang lumabas, ngunit hindi siya makagalaw, hindi makahinga. Habang inaakala niyang mahimatay siya,
Muling bumukas ang mga ilaw at lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang pulso. Napaatras siya, ang lakas ng tibok ng puso niya. Walang laman ang kwarto, nakapatay ang gripo. Pero alam niya kung ano ang naramdaman niya, kung ano ang nakita niya. Si Elena ay tumakas sa banyo, ang kanyang isip ay tumatakbo. Alam niyang hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagwawalang bahala sa mga nangyayari. Kailangan niyang humanap ng paraan para matulungan ang espiritu na magpatuloy para palayain siya sa anumang paghihirap na pumipigil sa kanya. Ginugol ni Elena ang mga sumunod na araw sa pagsasaliksik sa kasaysayan ng ospital, naghahanap ng anumang impormasyon tungkol sa pasyente na namatay sa banyo. Natuklasan niya na ang kanyang pangalan ay Rebecca, isang kabataang babae na na-admit sa ospital dahil sa matinding depresyon. Nilunod niya ang sarili sa batya, hindi nakayanan ang kanyang kawalan ng pag-asa. Nakaramdam ng matinding simpatiya si Elena kay Rebecca. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para matulungan siya. Nakipag-usap siya sa isang lokal na istoryador na dalubhasa sa supernatural na umaasang makahanap ng ilang mga sagot. Ang istoryador, isang mabait na matandang babae na nagngangalang Martha, ay nakinig ng mabuti habang inilarawan ni Elena ang kanyang mga nakatagpo. Ang mga espiritu tulad ni Rebecca ay madalas na nakulong ng kanilang sariling mga damdamin, paliwanag ni Martha. Maaaring binabalikan niya ang kanyang mga huling sandali, hindi makamove on dahil sa sakit at kawalan ng pag-asa na kanyang naramdaman. Ano ang maitutulong ko sa kanya? Tanong ni Elena, desperado sa solusyon. Ngumiti ng malumanay si Martha. Minsan, ang kailangan lang ay isang kilos ng kabaitan, isang paraan upang ipakita sa espiritu na hindi sila nag-iisa. Maaari mong subukang mag-iwan ng isang bagay na pag-aari niya o isang mensahe ng kaaliwan. Maaaring sapat na ito upang matulungan siyang makahanap ng kapayapaan. Nagpasalamat si Elena kay Martha at bumalik sa ospital, determinadong tulungan si Rebecca. Hinanap niya sa archive ang anumang personal na gamit na maaaring naiwan. Nakita niya ang isang maliit at kupas na litrato ni Rebecca. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot ngunit maganda. Nang gabing iyon, inilagay ni Elena ang litrato sa lababo sa banyo, kasama ang isang sulat kamay na tala ng kaginhawaan. Nagsindi siya ng maliit na kandila at bumulong ng panalangin para kay Rebecca, umaasang sapat na iyon. Sa loob ng ilang gabi, wala. Nanatiling tahimik ang banyo, tuyo ang gripo. Nagsimulang isipin ni Elena na ang kanyang kilos ay gumagana, na si Rebecca ay nakatagpo ng kapayapaan. Ngunit pagkatapos, sa ika-4 na gabi, narinig niyang umaagos muli ang tubig. Naglakad siya papunta sa banyo, mabigat ang kanyang puso. Nakaawang ang pinto, malakas ang tunog ng umaagos na tubig sa tahimik na pasilyo. Pumasok siya sa loob, binalot siya ng malamig na ambon. Putok na ang gripo, bumubulwak ang tubig sa batya. Lumapit si Elena sa batya, kitang-kita ang kanyang hininga sa malamig na hangin. Inabot niya para patayin ang gripo. Ngunit bago niya magawa, naramdaman niya ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita niya si Rebecca na nakatayo sa likuran niya, bakas ang kalungkutan at pananabik. "Please," bulong ni Rebecca, halos hindi marinig ang boses niya. "Tulungan mo ako." Sumakit ang puso ni Elena sa naghihirap na espiritu. "Anong kailangan mo? Paano kita matutulungan?" Puno ng luha ang mga mata ni Rebecca. "I can't move on. I'm trapped in despair. I need to find peace." Tumango si Elena, lumakas ang kanyang determinasyon. "Tutulungan kita, Rebecca. Gagawa ako ng paraan." Ang mga ilaw ay kumikislap at ang anyo ni Rebecca ay nagsimulang kumupas. "Salamat," bulong niya bago tuluyang nawala. Alam ni Elena na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Muli niyang inabot si Martha, ipinaliwanag ang nangyari. Iminungkahi ni Martha ang isang ritual ng paglilinis, isang paraan upang mapalaya ang espiritu ni Rebecca mula sa paghihirap nito. Nang sumunod na gabi, inipon ni Elena ang mga kinakailangang bagay para sa ritual, isang puting kandila, sambong para sa smudging, at isang mangkok ng tubig na asin. Bumalik siya sa banyo, tumibok ang kanyang puso sa pag-asa. Sinindihan niya ang kandila at sinimulang punuan ang silid ng sambong, ang mabangong usok na pumupuno sa hangin. Habang nagtatrabaho siya, bumulong siya ng panalangin para kay Rebecca, na humihiling na palayain ang kanyang espiritu mula sa sakit nito. Nagwiwisik siya ng maalat na tubig sa paligid ng silid, na lumikha ng isang proteksyon na hadlang. Lalong lumamig ang silid, makapal ang hangin sa tensyon. Ipinagpatuloy ni Elena ang ritual, panay ang boses sa kabila ng takot. Naramdaman niya ang presensya ni Rebecca, isang malamig, malungkot na enerhiya na pumuno sa silid. Sa wakas, inilagay niya ang litrato at ang tala sa lababo,
ang kandilang nagnininga sa tabi nila. Rebecca, tawag niya, matigas ang boses. You are not alone. You are loved, and you deserve peace. It's time to move on. Ang mga ilaw ay kumikislap at naramdaman ni Elena ang pagdagsa ng malamig na hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagdarasal na sana ay sapat na ang kanyang mga salita. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, tahimik ang silid. Tahimik ang hangin na wala ang lamig. Nakapatay ang gripo, hindi na umaagos ang tubig. Nadama ni Elena ang kapayapaan sa kanya, isang kalmadong hindi niya naramdaman sa loob ng ilang linggo. Alam niya na natagpuan na ni Rebecca ang kanyang kapayapaan, na sa wakas ay lumipat na ang kanyang espiritu. Lumabas si Elena ng banyo, isinara ang pinto sa likuran niya. Nakadama siya ng ginhawa, alam niyang nakatulong siya sa isang nawawalang kaluluwa na makahanap ng pahinga. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya maalis ang pakiramdam na ang ospital ay nagtatago pa rin ng maraming sikreto, maraming mga espiritu na nakulong sa sarili nilang sakit at kawalan ng pag-asa. Alam niya na ang kanyang trabaho ay malayo pa sa pagtatapos, na may mga kwento pang natitira upang matuklasan, mga espiritu na natitira upang tumulong. Ipinagpatuloy ni Elena ang kanyang trabaho, determinadong magdala ng kapayapaan sa mga hindi mapakali na espiritu na nagmumulto sa ospital. Alam niya na ang paglalakbay ay mahaba at mahirap, ngunit handa siyang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Hindi pa tapos ang pinagmumultuhan na kasaysayan ng ospital at determinado siyang ibunyag ang bawat lihim, gaano man kakilakilabot. Sa huli, ang ospital ay nanatiling isang lugar ng pagpapagaling at misteryo. Ang mga pader nito ay umaalingaw-ngaw sa mga kwento ng mga taong naglalakad sa mga bulwagan nito. At hanggat may mga kwentong natitira upang matuklasan, alam ni Elena na naroon siya, nakikinig sa mga bulong ng nakaraan, handang tumulong sa mga nawawalang kaluluwa na mahanap ang kanilang daan. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay, at ang mga anino ay may hawak pa ring maraming kwentong hindi pa dapat ikwento. Kabanata 7, nandito pa rin. Si Antonio Navarro ay isang nurse sa ospital sa loob ng 5 taon, ngunit walang makapaghanda sa kanya sa mga pangyayaring naganap sa ASI, isang nakamamatay na gabi. Ang ward ay di may ilaw, ang malambot na huni ng mga medikal na kagamitan ay pumupuno sa hangin. Nagpaikot-ikot si Antonio, tinitingnan ang bawat pasyente ng may masusing pangangalaga. Ngunit ang roong 212 ang nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa loob ay nakahiga ang isang mahinang matandang babae na nagngangalang Isabela. Siya ay mula sa isang maliit na nayon sa kanayunan ng mga Kastila. Ang kanyang pagod na mukha ay minarkahan ng mga taon ng paghihirap. Na-admit si Isabela ilang araw na ang nakakaraan pagkatapos na gumuho sa bahay, at mula noon, siya ay nasa isang estado ng semi-consciousness, bumubulong ng hindi magkatugma ng mga parirala at inuulit ang anumang sinabi sa kanya. Lumapit si Antonio sa kanyang higaan, ang mga yabag nito ay nababalot ng makapal na alpombra. Nakahiga si Isabela, nakapikit ang mga mata na parang natutulog. Sinuri ni Antonio ang kanyang vital signs, napansin ang tuloy-tuloy na ritmo ng kanyang tibok ng puso sa monitor sa tabi niya. Isabela, mahina niyang sabi, umaasang magising siya sa kanyang pagkakatulog. Si Antonio, nandito ako para tingnan ka. Namilog ang mga mata ni Isabela na inihayag ang maulap na asul ng mga katarata. Napakurap siya kay Antonio, blanko ang ekspresyon nito. Kamusta ang pakiramdam mo ngayong gabi? Tanong ni Antonio, inaayos ang kanyang eye drip. Napaawang ang labi ni Isabela at sa gulat ni Antonio, nagsimula siyang magsalita. Namatay ako dahil sa narcotic overdose, sabi niya. Halos hindi bumulong ang boses. Namatay ako dahil uminom ako ng sobrang insulin. Namatay ako sa isang maaraw na linggo ng hapon. Natigilan si Antonio, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang bibdit. Narinig niya ang tungkol sa mga pasyente na naghahalusinate o nakakaranas ng delirium. Ngunit ang mga salita ni Isabela ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Nilibot niya ang paningin sa paligid ng silid, kalahating inaasahan na makakita ng ilang ethereal na presensya na nakakubli sa mga anino. Anong ibig mong sabihin, Isabela? Tanong niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Pero hindi sumagot si Isabela. Napapikit na lamang siya, nawalan ng malay. Sandali na nakatayo doon si Antonio, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pagkatapos, isang biglaang paggalaw ang nahagip ng kanyang mata. Isang kurap ng paggalaw sa sulok ng silid. Lumingon siya, habol ang hininga sa kanyang lalamunan. Ngunit wala doon, tanging ang walang laman na silid ng ospital na naliligo sa malambot na liwanag ng buwan. Dahil sa pagkabalisa, natapos ni Antonio ang kanyang pag-ikot at umalis sa silid ni Isabela.
ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga tanong na hindi nasasagot. Sinubukan niyang alisin sa kanyang isipan ang engkwentro na nagmumula sa pagod at stress. Ngunit habang pabalik na siya sa nurse station, hindi niya maalis ang pakiramdam na may kakaiba. Lumipas ang mga oras at lumalim ang gabi. Natagpuan ni Antonio ang kanyang sarili na hinila pabalik sa silid ni Isabela, isang pakiramdam ng pagkabalisa na gumagapang sa kanya. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob, bumibilis ang kanyang pulso habang papalapit sa kanyang kama. Isabela, mahina niyang sabi, sabay abot ng hibla ng buhok sa noo niya. Ako na naman, Antonio. Pero hindi sumagot si Isabela. Nakahiga siya, mababaw ang paghinga at hirap. Tiningnan ni Antonio ang kanyang vitals, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang nagmulat ang mga mata ni Isabela at tumingala siya sa kisame na may malamalayong titig. Bumilis ang tibok ng puso ni Antonio habang nagsasalita. Ang boses nito ay hungkag at malayo. Nandoon pa rin silang lahat, sabi niya. Ang mga salita niya ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Nanlamig ang dugo ni Antonio. Naramdaman niya ang pagtaas ng gulat sa loob niya. Isang primal instinct na nagsasabi sa kanya na tumakas. Walang ibang salita, tumalikod siya at tumakbo palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na pasilyo. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang ligtas na istasyon ng nurse. Ang dibdib niya ay kumakabog sa pagod. Nagulat ang mga kasamahan niya, baka sa mukha nila ang pag-aalala. Antonio, anong meron? Tanong ng isa sa kanila na nakakunot ang noo sa pag-aalala. Ngunit hindi mahanap ni Antonio ang mga salitang isasagot. Pasimple niyang ipinilig ang kanyang ulo, bumubulusok ang kanyang hininga. Si Isabela, nagawa niyang sabihin sa pagitan ng mga paghinga. Siya. Hindi siya nag-iisa doon. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa sila makasagot, isang boses ang pumutol sa katahimikan. It's the witch hour, dumating ang isang mahinang boses mula sa dilim. Nanlamig ang dugo ni Antonio nang lumingon siya upang makita ang bulag na pasyente mula sa room 214 na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa wala. Nanginginig siya, tumindig ang mga balahibo sa batok niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Antonio, halos hindi pa bulong ang boses. Ngumiti lang ang bulag na pasyente, baka sa mukha niya ang alam niyang ekspresyon. The witch hour, ulit niya. Ito ang panahon kung kailan ang tabing sa pagitan ng mga buhay at patay ay pinakamanipis. Kapag ang mga espiritu ay lumalakad sa gitna natin. Bumilis ang tibok ng puso ni Antonio habang bumaon ang mga implikasyon ng mga salita ng bulag na pasyente. Noon pa man ay hindi na niya itinatanggi ang mga kwento ng mga pagmumultuhan at mga supernatural na pangyayari. Ngunit ngayon, sa harap ng mga misteryosong salita ni Isabela at ang nakakatakot na hula ng bulag na pasyente, hindi niya maikakaila na may kakaibang nangyari. Nangyayari sa ospital. Habang lumalalim ang gabi, hindi maalis ni Antonio ang kabagabagan na bumabalot sa kanya. Alam niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang mga pangyayari noong gabing iyon na magmumulto sa kanya sa mga natitirang araw niya. At habang pinagmamasdan niya ang orasan na papalapit sa oras ng pangkukulam, hindi niya maiwasang magtaka kung ano pang mga sikreto ang nakatago sa mga dingding ng ospital, naghihintay na matuklasan. Para kay Antonio Navarro, ang gabi ay malayong matapos, at ang kadiliman ay nagtataglay ng higit pang mga misteryo kaysa sa naisip niya. Kabanata 8, ang Grey Nurse. Una kong narinig ang tungkol sa Grey na nurse, maraming taon na ang nakalilipas noong ako ay graduate nurse. Nagtatrabaho sa night duty sa unang pagkakataon sa Ward 3 sa Repat. Dahil sa gabi lang siya lumilitaw, ibinahagi ng mga night duty staff ang kanilang mga kwento tungkol sa kanilang mga karanasan sa kanya. Mukhang napakabait ng Grey na nurse, naglalagay ng mga kumot sa mga pasyente kapag nilalamig sila, tinutulungan silang uminom ng tubig kapag hindi nila magawa ang mga ito at kahit na inilalagay ang mga pasyente sa isang bedpan kapag ang ibang mga nurse ay abala. Bagamat hindi nasaksihan ang karamihan sa mga gawain ng Grey na nurse, naaalala ko ang mga night duty nurse na nagsasabi na paminsan-minsan ay nasusulyapan nila siya. Ang mga ward sa Centaur Wing ay may mahabang koridor na medyo madilim sa gabi, at nakita na siya sa dulo ng ward corridor bago siya lumiko sa isang sulok. Siyempre, nang tumingin sila, walang tao doon. Ang unang night shift ni Kylie sa ospital ay nagsimula sa kakaibang halo ng pananabik at pangamba. Ang mga bulong sa mga tauhan tungkol sa kulay abong nurse ay imposibleng mabaliwala. Siya ay lumaki sa Australia sa gitna ng mga kwento ng alamat at mga alamat sa lungsod. Ngunit ang kwento ng kulay abong nurse ay isang bagay na hindi pa niya narinig hanggang ngayon.
Itago mo lang ang iyong ulo at gawin ang iyong trabaho, payo ni Lisa, isang senior nurse. Hindi nakakasama ang kulay abong nurse. Talagang nakakatulong siya, pero nakakabagabag pa rin. Tumango si Kylie, napukaw ang kanyang pag-usisa, ngunit medyo nataranta rin. Nagpaikot-ikot siya, tinitingnan ang mga pasyente, inaayos ang kanilang mga kumot, at tinitiyak na komportable sila. Ang mahaba at madilim na pasilyo ng ospital ay nakakatakot, mga anino na naglalaro sa kanyang mga mata habang siya ay lumilipat mula sa silid patungo sa silid. Sa kalagitnaan ng kanyang shift, naisip ni Kylie na may nakita siyang figura sa dulo ng koridor. Ito ay isang panandaliang sulyap, isang pahiwatig ng isang kulay abong uniforme na naglalaho sa paligid. Binilisan niya ang kanyang lakad, mabilis na lumiko sa kanto, ngunit nakita lamang niya ang kawalan. Sa kanyang break, umupo si Kylie kasama si Lisa at ilang iba pang night shift nurse sa break room. Ang pag-uusap ay hindi maiwasang lumingon sa kulay abong nurse. Ilang beses ko na siyang nakita, sabi ni Sam, isang nakatatandang nurse. Tinulungan niya ang isa sa mga pasyente ko noong nakaraang linggo. Ang kawawang babae ay nilalamig at ako ay nalubo. Nang sa wakas ay nakarating ako sa kanya, siya ay nakatago sa isang karagdagang kumot. Nakausap mo na ba siya? Tanong ni Kylie. Umiling si Lisa, walang tao. Naglalaho siya kapag sinubukan mong lapitan siya. Naintriga, nagpa siya si Kylie na magsaliksik. Ginugol niya ang kanyang mga araw ng bakasyon sa archive ng ospital, naguhukay sa mga lumang record at mga ulat ng kawani. Natuklasan niya na ang kulay abong nurse ay unang nabanggit mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Ayon sa alamat, siya ay isang nurse na kalunos-lunos na namatay sa ospital. Ang kanyang espiritu ay nagtitiis upang ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin. Natagpuan ni Kylie ang isang lumang litrato ng isang nurse na nakauniforme na kulay abo. Ang kanyang mukha ay mabait ngunit nakakatakot. Nakasulat ang name tag na Margaret. Lumipas ang mga linggo at mas nasanay si Kylie sa kanyang mga night shift. Ang kulay abong nurse ay naging isang nakaaaliw na presensya. Ang kanyang tulong ay napakahalaga sa mga pinakaabalang oras. Ang unang takot ni Kylie ay nauwi sa kakaibang pakiramdam ng pakisama sa multo. Isang partikular na mabagyong gabi, nagulo ang ospital. Ang kuryente ay kumikislap at ang mga generator ng emergency ay sumipa. Si Kylie ay nag-aalaga sa isang kritikal na pasyente nang makaramdam siya ng lamig sa hangin. Lumingon siya upang makita ang kulay abong nurse na nakatayo sa paanan ng kama, puno ng tahimik na pag-unawa ang kanyang mga mata. Salamat, bulong ni Kylie. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumango ang kulay abong nurse at naglaho. Kinagat ng curiosity si Kylie. Kailangan niyang malaman ang higit patungkol kay Margaret at kung bakit nanatili ang kanyang espiritu. Ang kanyang pagsisiyasat ay humantong sa kanya sa isang lumang storage room sa basement ng ospital na puno ng mga nakalimutang file at maalikabok na kagamitan. May nakita siyang kahon na may label ng Margaret at binuksan ito. Sa loob ay may mga personal na gamit, isang diary, locket, at ilang sulat. Binasa ni Kylie ang tala-arawan, natutunan ang tungkol sa buhay ni Margaret. Siya ay isang dedikadong nurse, minamahal ng kanyang mga pasyente at iginagalang ng kanyang mga kasamahan. Ngunit may mas madilim na bahagi sa kanyang kwento. Natuklasan ni Margaret ang isang iskandalo na kinasasangkutan ng isang senior na doktor na minamaltrato ng mga pasyente. Binalak niyang ilantad siya, ngunit misteryosong namatay bago niya magawa. Ang tala-arawan ay nagpapahiwatig na ang kanyang pagkamatay ay maaaring hindi sinasadya. Determinado na malaman ni Kylie ang katotohanan, hinarap ni Kylie si Dear Simon, ang pinakamatagal na doktor ng ospital, na bata pa noong namatay si Margaret. Ang kanyang reaksyon sa kanyang mga tanong ay umiiwas, ang kanyang kilos ay malamig at nagtatanggol. Dapat mong hayaan na manatiling nakabaon ang nakaraan, babala niya. Walang magandang mangyayari dito. Ngunit hindi ito pinabayaan ni Kylie. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsisiyasat, na natuklasan ang ebidensya ng malpractice at pagtatakip. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkasya, at naging malinaw na si Margaret ay pinaslang upang manatiling tahimik. Isang gabi, habang tinatapos ni Kylie ang kanyang pag-ikot, nakaramdam siya ng presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya upang makita ang kulay abong nurse na nakatayo sa koridor, puno ng kalungkutan at pasasalamat ang kanyang mga mata. Alam ko ang nangyari sa iyo, mahinang sabi ni Kylie. Sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Tumango ang kulay abong nurse, may luhang tumulo sa kanyang pisngi. Inabot niya na parang hawakan si Kylie, pero dumaan ang kamay niya sa braso niya. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Kylie ng malamig na emosyon, takot, sakit, at labis na pakiramdam ng tungkulin.
Inipon ni Kaylee ang kanyang ebidensya at ipinakita ito sa board ng ospital. Ang iskandalo na sumunod ay napakalaki. Nasuspinde si Diaz Simon at naglunsad ng investigasyon. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Margaret sa wakas ay nahayag at ang kanyang pangalan ay nalinis. Ngunit hindi nawala ang kulay abong nurse. Patuloy niyang tinulungan ang mga kawani sa gabi. Ang kanyang presensya ay palaging nagpapaalala sa madilim na nakaraan ng ospital. Napagtanto ni Kaylee na ang ilang mga espiritu ay nagtatagal hindi dahil sila ay nakulong, ngunit dahil ang kanilang trabaho ay hindi kailanman tunay natapos. Lumipas ang mga buwan at dahan-dahang gumaling ang ospital mula sa iskandalo. Lalong lumakas ang koneksyon ni Kaylee sa Grey na Norse. Mas madalas na lumilitaw ang multo sa kanyang tabi. Isang partikular na tahimik na gabi, nag-iisa si Kaylee sa koridor nang lumitaw ang kulay abong nurse. Sa pagkakataong ito, may pakiramdam ng finality sa kanyang presensya. Oras na ba para pumunta ka? Tanong ni Kaylee. Ang kulay abong nurse ay umiling, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tahimik na pagsusumamo. Naintindihan naman ni Kaylee, may kailangang gawin pa, mga pasyenteng aalagaan, at mga katotohanang dapat matuklasan. Ang kasaysayan ng ospital ay napuno ng mga anino, at ang kulay abong nurse ay isang beakon ng liwanag sa kadiliman. Walang tigil si Kaylee sa paghahanap ng mga sagot, hindi natitinag ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga pasyente. Ang kulay abong nurse ay nanatili sa kanyang tabi, isang tahimik na tagapag-alaga sa gabi. Sama-sama, hinarap nila ang mga hamon ng ospital, nagbubunyag ng mga lihim at nagwawasto ng mga mali. Ang alamat ng kulay abong nurse ay nabuhay, isang patunay sa walang hanggang kapangyarihan ng kahabagan at ang walang katapusang paghahangad ng hustisya. At hanggat may mga pasyenteng nangangailangan at mga kwento, mananatili ang kulay abong nurse, ang kanyang pagbabantay ay walang katapusan, ang kanyang trabaho ay hindi natatapos. At sa gayon, ang mga pasilyo ng ospital ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga bulong ng nakaraan. Ang presensya ng kulay abong nurse ay isang nakakatakot na paalala na ang ilang mga espiritu ay hindi kailanman nagpapahinga, ang kanilang layunin ay walang hanggan. Wakas. Salamat sa pagtutok sa aming podcast. Kung nasiyahan ka sa aming paggalugad ng mga multo, mitikal na nilalang, at urban legend, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakakakilig na mga episode. Hanggang sa susunod, mga minamahal kong tagapakinig.